Talaga namang kung sila'y tumawa, wagas! Pakinggan ang kanilang nakaka-good vibes na halakhak! Okay guys, this is the second video namin. Ang mga lalaking ito sa Zamboanga City kumasa sa bawal tumawa challenge sa sementeryo. Nakakata-cute! Walang tatawa challenge. Dito, ang unang tatawa, talo. Pero hindi pa man nagsisimula ang laro. Ang lalaking ito, bumigay na. At hindi na nila napigilang humalakhak nung ang suot niyang pustiso nalaglag. Damay-damay na, lalo't ang tawa ng kuya ninyo, napaka-contagious! Contagious? Parang muffler ng motor. Hindi ko mapigilan tumawa. Ang lalaki sa video. Ang 23 anyos na si Aziz. Andun kami sa sementeryo, pinapanood namin yung mga ganun na viral na pag-usapan namin na gawin natin to. Paglilinaw ni Aziz, hindi raw siya OA tumawa. Sadyang mababaw lang daw talaga ang kanyang kaligayahan. Bigla na lang yung lumabas. Sa mga bashers ko po, kalma sila po, kalma. Sa kanilang first try, sinubukan naman daw niyang pigilang tumawa. Pero ang kanyang halakhak, tila may sarili raw buhay. Sa kanilang samahan, si Aziz daw talaga ang the funny one. Magkakatiktigan lang po kami. Bigla na lang po, tumatawa po. Nakakaiyak na sa sobrang saya. Pero sa likod ng kanyang halakhak, ang katotohanang kailanman, hindi raw niya matatawanan. Mag-isa ko lang po, broken family po ako. Dahil dito, hanggang grade 8 lang ang natapos ni Aziz. Nagtatrabaho siya ngayon bilang staff sa isang gym. Kung saan nahanap niya ang mga nagbigay ngiti at saya sa kanya, ang kanyang tropa. Mahilig lang po talaga ako magpatawa po, lalo na pag kasama ko nga po sina Raymond. Nawawala po yung mga lungkot ko, yung parang mas sumisigla po yung katawan ko. Dahil naman sa kanilang viral video, si Aziz kinuhang model. Pa-share po tayo ng like. Model ng ukay-ukay. Taray! Red! Pamain red! Ako po yung nagla-live para mas madami po yung viewers. Yung mga nagko-comment po dun sa live, may pinapagawa po sa akin para makabenta rin po ako. Napatanggal yung pustiso ko po. Ginagawa ko na lang po kasi yun naman yung kasiyahan nila po. Power off. Ang estudyante namang ito, tawang-tawa sa sariling tawa. Hala siya. Power on! Sige iha, taasan mo pa. Nag-wild na. Siya si Giselle, college student mula sa Coron, Palawan. Dati po, gano'n na po talaga ako magtawa. Bale, hindi ko lang po agad na-discover. Nag-viral na lang po yung video bago ko na-realize na gano'n pala kapangit ako magtawa. Ang tawa ni Giselle, madalas daw biruing tawa ng mangkukulam. Kala mo po yung witch na yung sa puno po nakatago. Kaya magugulat ka na lang po sa tawa niya. May nagsasabi lang po sa akin na, ala, ano ba yan? Yung tawa mo ba yan? Napanaginipan ko hanggang alas 12 ng gabi. Sa tuwing tumatawa si Giselle, napapahagalpak din daw niya ang buo nilang classroom. Pag narinig po namin yung tawa niya, nadadamay na rin po kami. Sumasakit na po yung mga panga namin.
Yung tawa po na ginagawa ko, natural lang po talaga siya. Wala po siyang halong pilit, di po talaga siya sinasadya. Yung iba po kasi sinasabi po, di ba, yung boses ko parang soprano. Pero po, sa totoong buhay po, sintonado talaga ako. Tawa ng tawa, gusto ng mag-asawa? Hindi raw sa kaso ni Giselle. Tutok muna sa 1 taong gulang niyang anak na si Elijah na aliw rin sa kanyang tawa. Pag nilalaro ko lang siya, nagtatawanan ko siya, nagkatawa din po siya sa akin. Dalawa po kami. Sa video namang ito, aakalain mong may gumagalang bibe sa Angeles City sa Pampanga. Pero ang tunog, hindi galing sa bibe, kundi sa leader ng Alpha Quack Quack na si Andy. Pero ano bang pinagtatawanan mo sa video, ha, Andy? Nakapalda po kasi ako noon. Tapos yung pinsan ko pong lalaki, naka-jersey shorts po siya, pero may boxer sa loob. Sasakay po kami ng kolong-kolong. Nakapalda ako, bawal po. Tinanggal niya po yung short yung jersey shorts, tapos pinasuot niya po sa akin. So naka-boxer siya, sobrang sikip po, as in, bakat na bakat. Kaya tawa po ako ng tawa habang binibidyohan ko siya. Ang tawa ni Andy, madalas din daw na pagkakamalang uha ng bata. Tunog villager ng larong Minecraft. O kahit pa, tunog ng kambing. Nakakatawa naman po yung tawa niya, parang bibe. Ngayon lang ako nakarinig ng tawang ganun ah. Pag ibang tao, sinusubukan kong pigilan dahil po ayoko din naman na masabihan na ang weird. Ayon sa kanyang Mommy Weng, hilig na raw nila noon mag-alaga ng bibe. Kaya iniisip niyang baka dito ipinaglihi ang tawa ni Andy. Buti na lang sa tawa lang, hindi sa itsura. Yan kasi ay dadaan sa ating vocal cord. At tulad ng ating boses, merong malalim na boses, merong mataas na boses. Yun din ang dahilan kung bakit iba-iba ang tunog ng tawa ng tao. May kasabihan tayong laughter is the best medicine dahil pag tayo ay tumatawa, ang ating katawan ay nagre-release ng mga chemical. May mga endorphins na nawawala yung pain na nararamdaman natin. Sabi nila, tawanan natin ang ating mga problema. At kahit pa sila na kung makatawa, wagas. Wagas? Responsibilidad po nating mga nakatatanda na ipakilala sa mga kabataan ngayon ang mga kinalakhan nating prutas katulad ng santol, siniguelas, duhat, at pati na ang kamukha nito na kung tawagin, lipote. Sa mga bakuran at kabahayan sa bayan ng Alabat sa Quezon Province, may madalas ngayong pumapailan lang na tunog. Galing sa kinakalog-kalog na mga container na ang laman kulay violet na parang duhat. Pero hindi hamak na mas maliit. Maasim-asim ang lasa na binabalanse ng alat ng asin. Asin. Kaya, shake it to the left, shake it to the right. Sa napapanahon ngayong prutas, ang lipote. Ito raw ang dahilan kung bakit ang mga kamay at dila ni Remiel Boy pulang-pula ngayon. Manamis-namis po siya na medyo maasim. Matamis, maasim, pero healthy. Nung maliit pa kami, ginagawa namin tong candy. Ang magbabarkadang John Ray, Christian at Edison, bihasa raw sa pag-akyat sa puno ng lipote. Eksperto raw sila sa pag-adyu o yung tawag sa pamimitas ng mga bunga ng lipote. Kami po ay nagsimula po ay 2021, pagkakat po ng lipote po. Ang isang timba po sa may-ari po ng lipote, 50 pesos sa may puno po. Ang mga bunga, hindi lang basta-basta sinusungkit mula sa ibaba. Natudurog kasi pag bumagsak sa lupa. Kaya ang puno dapat inaakyat. Yun nga lang, napakadelikado. Ang mga puno kasi ng lipote,
umaabot ng 10 to 15 feet. Mas mataas pa sa puno ng nyog. Brittle o madali ring maputol ang mga sanga. Ang toka na umadyo o umakyat sa puno na si Edison parang may sa Spider-Man. Wala siyang suot na harness. Kaya bawat hakbang, buwis buhay. 5 minuto lang, nasa itaas na si Edison ng puno ng lipote. Kinakabahan ako dito sa kakulay. Ang gamit niyang pansima o panungkit, sanga ng kahoy na may net sa dulo. Inilalagay niya ito sa timba. Sina John Ray at Christian naman sa ibaba, tagahiwalay ng hinog na lipote sa hindi. Wala mang hinog ito. Walang hinog. Bawat sanga, inisa-isa po namin, binubukod po namin yung hilaw at saka pinapraso ng maganda namin. Ang lipote, kilala rin bilang aru ng mga tiga-Ifugao, balingag, maligang o amhi naman ang tawag ng mga nasa Kabikulan at Katagalugan. Ang lipote na may scientific name na Syzygium polycephaloides ay may tuturing nating native sa Pilipinas pero hindi siya endemic. Ay tuturing na rare fruit ang lipote sa kadahilan ng bihira pa lang, actually parang hindi pa nga masyadong kilala rin yung paggamit at pagkonsumo ng lipote. Kada linggo, nakakakuha raw sina Edison ng hanggang 40 kilos na lipote na naibibenta nila 40 pesos kada kilo. Pag po kami po itatlo sa 40 kilos, naparte po kami ng tig 350 lang. Malaking bagay rin po, ma'am. Pambaon ng mga bata, pambili ng mga ulam, bigas. Isa sa mga suki nila, ang samahan ng kababaihan ng Alabat na ang mga naaaning lipote, ginagawa nilang lipote wine. Nabubulok lang po sa tapat ng puno at wala pong nangunguha. Ngayon ang matuklasan nga po na pwedeng gawing lipote wine, ay ganun ang ginagawa. Ang lipote, tinanggalan ng buto. Blinender. Tinimplahan. At hinayaang mag-ferment sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Tuwing peak season ng lipote, gaya ngayong buwan, nakakaproseso raw sila ng halos 337 kilos nito na nagiging 100 gallons ng alak kada araw. Ang lipote wine, 250 hanggang 450 pesos kada bote, depende sa laki. Ang sipa nito, pwede raw makipagsabayan sa lambanog. Nakakalasang di naman po, pero wala pong hangover, madaling makarecover. Kung ang iba, enjoy na sa pagpapak ng lipote na kinalog sa asin, dito pa rin sa Quezon, nakilala namin si Dian na ang lipote, tinutuhog niya sa stick at saka binabalutan ng tinunaw na kasukal. Pinoy version daw nila ito ng sikat ngayong street food sa mga bazaar, ang tanghulo. Pagkalagay po ng sugar, pagka-coat, ice bath na po agad. Make sure po na dry na talaga siya bago po siya i-coat ng sugar. 3 pieces po per stick. Careful lang din po yung pagtutuhog kasi may seed po siya sa gitna. So matigas po. Kada stick, 6 pesos. Masarap. Naglalaban yung tamis at asim. Ang lipote, pwede rin daw gawing substitute sa blueberry na pwedeng gawing palaman. At para sa mga mahilig sa malamig, tikman ang lipote ice cream. Yung hinog na prutas ng lipote, hinihiwa namin siya, tinatanggal namin yung buto, pinamash namin siya sa asukal. So pag napalabasan namin yung juice, luluto namin siya ng low heat lang. Tapos gagawa kami ng parang jam. Imimix namin siya dun sa ice cream base namin. Ang lipote ay mayaman sa vitamin C and ayon nga sa ating Philippine Food Composition Table, ito ay naglalaman ng mahigit 18 mg ng vitamin C sa bawat 100 gram ng lipote. Ito ay halos katumbas na ng 30% ng nirirekomendang dami ng vitamin C na kinakailangan ng isang female adult sa isang buong araw. Mayaman rin ito sa iba't ibang minerals gaya ng calcium, phosphorus, iron at saka zinc na may iba't ibang ring benefits at function sa ating kalusugan. Shake na ang lipote!
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.